oras na panahon. Siguro, probably, by faith, maikli lang to kasi ah, parang nalulula ako sa mga pinag-aaralan ko. Pero glory to God na pagdating nga sa cross ni Jesus, hindi talaga tayo nauubusan ng pag-aaralan. So, if familiar ba kayo sa word na propitiation? Yan. Repeat after me. Propitiation. Yan. So sa panahon natin, hindi masyadong nagagamit yung gantong word. But ito ay prelude to actually to the Passover feast. And kamusta? Okay na ba yun? Okay, so ayun nga, Jesus the Messiah, our propitiation, or yung nandiyan sa title natin, the I am salvation is our propitiation. At yung key verse natin ay matatagpuan sa Romans 3:25. Sabay-sabay po nating basahin. Yan, whom God hath set forth to be a propitiation to faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Let's pray. Our precious Heavenly Father, we come in the name of Jesus and we continually dedicate to you, Lord God, prayer meeting, Panginoon, na nais namin that you would move in your supernatural power, Lord God, in our lives. Help us to comprehend, Lord God, the heavenly messages that you are imparting unto us, Lord. At patuloy na inaalala namin, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, that as we also, Lord God, study your word, we remember you, Father. At salamat din, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo sa amin, Lord God, that you have given, Lord God, the peace offering, Lord God, so that the wrath of God, Lord God, could be taken away from us, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ito'y nagbigay, Panginoon, ng kaligtasan sa amin at buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng malalim na kaalaman sa iyong mga salita by the leading of the Spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Let there be spirit of revelation, Panginoon, at patuloy nga na pinagkakatiwala namin sa iyo ang pagtatalakayan ng iyong mga salita, wherein the Holy Spirit is the greatest teacher of the word. And we pray, Lord God, that you would give us an open heaven, anoint our hearts, our mind, anoint our being, Panginoon, at ikaw ang maitaas at kami ang siyang maiyoba. We continually ask that the words of our mouth, the meditation of our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our strength and our Redeemer, and that you would seal this prayer with the blood Spirit of Christ. In Jesus' name we pray, amen. So ayun nga, hindi ko alam kung kailan magre-response yung mga ina-assign ko dito sa prayer meeting, pero gumawa talaga ako na another set for hanggang June. Yung mga tumatanggi ahead of time. Pero by faith, di ba, magising tayo sa katotohanan na ito na talaga yon. Okay, so ayun nga, before yung verse na Romans 3:25, yung verse 3:24, ang sabi doon is being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ang nire-represent nga ng ating propitiation ay si Jesus. So, pag nag-check tayo sa nabanggit ko kanina na ito ay prelude for the Feast of Passover, which is the original Holy Week. So, dahil nga magkaiba yung calendar natin sa ng Jews, pero sila talaga yung, pag nag-pass over ulit sa April 22, Monday yon. Pero the night before, di ba, Sunday. So, yun yung parang Erev Pesach, parang ganon. And then, so, iniisip ko, kailan ba dapat nagko-communion? Sa first day of Passover o after 7 days ng unleavened bread, which is the first fruit, parang ganon. At na-discover ko, habang nakikinig ako sa preaching ni Jonathan Kahn, na ang Griego ng first fruit ay Genesis, which is Genesis. So, sabi nga, Sunday, create ng Panginoon yung first day. Tama ba? Tama, di ba? Sunday yung first day kasi ang seventh day, Saturday. So, ayun nga, on the first day of unleavened bread. So, ito nga, God created His creation on the day of first fruit, which is Sunday, the resurrection day. The first day, when He created light, it was Sunday. So, Sun's day. Yan. And Wednesday,
ngayong araw na to, ayun, sun, moon, and stars. Kung naaalala nyo yung creation. Whether 6-day creation o 7-day creation, basta sa 7th day, nag-rest day si Yahweh. Ayan. And also, propitiate means to conciliate, a peace, or make peace with someone, particularly a God or spirit. Okay, so ang synonym niya ay appease. Also, atone, uh, to make propitiations. Pero sa Strong's Concordance, according doon, ayan yung hilasterion, Greek ng propitiation, ay the atoning victim, the lead of the ark, the mercy seat, and propitiation. So sa theology, the death of Christ as a basis for the forgiveness of sins. So Pesach, which is the Hebrew word for the Hebrew English of Feast of Passover. Teka lang. Ano nga ba yun? Tama, Pesach pala, Hebrew talaga. Pero, yung Palm Sunday nga, yun yung start ng Passover, tapos 7 days na unleavened bread, dun pala nag-exist yung sunod-sunod na storya ni Jesus papuntang crucifixion. So, meron akong na-research tungkol sa propitiation kasi dahil nga parang Old English to at derived from King James Version. So, para mas maintindihan natin, nag-referral ako sa isang yung isang theologian, si R.C. Sproul, meron siyang April 8, 2020. Pero beforehand, meron mo na akong babanggit na tungkol kay Matthew Henry na definition niya din sa propitiation. So, sabi dito, must guilty man remain under wrath, it is the wound forever incurable. No, blessed be God, there is another way laid open for us. This is the righteousness of God, righteousness of His ordaining and providing and accepting. It is by that faith which hath Jesus Christ for its object, an anointed Savior. So Jesus Christ signifies. So dito, pinapaliwanag kasi dito na si Jesus, yung tungkol dun sa justification, sa redemption, gano'n, parang makakita natin yung progress ng Word of God na, di ba nga, pag tinanong tayo, bakit napapatawad tayo sa ating mga kasalanan? Hindi dahil nag-sorry tayo, kundi dahil napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ayun nga. And then, sa theology naman ni R.C. Sproul, sinasabi niya na, yung ano ba daw yung difference ng expiation and propitiation. So, when we talk about the vicarious aspect of the atonement, to rather technical words come up again and again, expiation and propitiation. Teka lang, hindi ko na makayanan. Post na ako dito. Ako na lang mag-ano. So, ayun nga. Yan, wait lang, move on lang ako. Ayan, so, ayun nga, yung expiation, ang sinasabi dito, yung tungkol sa wrath of God, na kinakailangan merong ibigay na peace offering. Tapos, by means of that, mawawala yung wrath of God dahil nakipagbati na nga sa Diyos. So, sabayan nyo na lang akong basahin nang hindi ako pagpawisan dito. Sige, 1, 2, 3, go. Talk about the vicarious aspect of it.
Ayan, okay na yon. Sige. So, ayan, makakita natin dito, kasi, di ba parang may part din kay Derek Prince, hindi na siya masyadong nagre-reference sa mga theologian. Pero minsan, meron talaga mga paliwanag sa Bible na sa theology mo lang talaga mahanap din yung paliwanag. But anyway, wag lang yung theology na maging limitation. Kasi like halimbawa, meron mga ang tataas na ng degree nila. Halimbawa, nasa ano na sila, PhD. Tapos, ang napansin ko minsan, kapag ang taas na ng degree ng isang minister, parang yung mga, ang tawag na, yung mga list na ministry, hindi na nila mabalikan. Kasi nga, ang famous na nila, ganyan. Pero, dapat, di ba nga, the more that we come to know the Lord, mas pinapagpakumbaba niya yung isang tao. But dito sa sinasabing propitiation, parang as simplified, di ba nga, na nirepresent ng crucifixion ni Jesus, yung peace offering, para, yung sabi nga ni John Piper na na-satisfy, di ba, yung requirement, kumbaga sa sobrang galit ng Diyos sa kasalanan, pero yung nakitang judgment dun sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it served yung talagang necessary para mapatawad ng Diyos yung kasalanan ng mga tao. And if you follow yung mga pinag-aralan natin ng Sunday, di ba, makita natin, even sa resurrection ng Panginoon, nag-underwent siya ng matinding agony to the point na napunta siya sa impyerno, kino-quote niya yung Psalm 16, dahil nananampalataya siya that God the Father will bring him back to life. And also, ito yung sinabi dito sa Christ's supreme achievement on the cross is that He placated the wrath of God which would burn against us. Were we not covered by the sacrifice of Christ? The same Greek word is translated by both the words expiation and propitiation from time to time, but there is a slight difference in the terms. Expiation is the act that results in the change of God's disposition toward us. So, mula dun sa, di ba, may mga sinasabi ang Bible na God repented. Parang nagkaroon ng, imbis na magalit o parusahan ng Diyos yung mga tao, pag nagrepent siya, di ba, na we withhold yung judgment sa mga tao. And then, also, this about the essence of salvation, that as people who are covered by, tumalon ako pala. Wait lang. So, doon naman, it is what Christ did on the cross, and the result of Christ's work of expiation is propitiation. God's anger is turned away. The distinction is the same as that between the ransom that is paid and the attitude of the one who receives the ransom. So dito naman, pinapakita nga na pag na-turn away na yung wrath ng Panginoon, doon na yung part na reconciliation yung nagiging resulta in between sa atin at ng Panginoon. So more to that, ayun nga, sige, jump tayo sa the untold mystery of resurrection of Jesus Christ. Bakit? Why death could not hold Jesus? Diba, may mga binabanggit nga lagi na sa kanta yung death could not hold you, diba? Parang, bakit nga ba sa lahat, diba, ng nakaranas ng kamatayan, si Jesus, hindi siya pwedeng i-hold ng kamatayan? And basahin natin itong 1 Corinthians 2:7-9, 1-3. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would have crucified the Lord of glory. They would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So, dito, di ba yung nabanggit din natin ng Sunday na kung alam lang ng kaaway, di ba, na magiging, ang tawag to, talunan na siya kapag na-crucify si Jesus, hindi na niya ipapako ang Panginoon. Pero makita nga natin dito, ano nga ba yung kasagutan sa tanong na bakit hindi na natiling patay si Jesus? Yung sinabing, this day have I begotten thee. At ang sagot ay, because Jesus did not sin. So ayan, ang pinagkaiba ni Jesus sa lahat ng mga namatay,
siya, hindi siya nagkasala. Kasi ang sabi ng Bible, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So, walang hold sa kanya yung kamatayan dahil hindi nagkasala si Jesus, kaya na-restore back to life siya at ayun yung naging resurrection. And eto lang, parang ire-remind lang natin na by this month, di ba nga, kailangan natin talagang to continually dwell in prayer kasi nga magpo-proceed na rin ulit yung calendar sa Nisan 1, which is the first month of the biblical calendar. And then pagdating ng Nisan 14, 15, yun yung sa Passover and Feast of Unleavened Bread. So, ibig sabihin, di ba nga katulad nung sinabi ni Jesus sa Last Supper, yung binanggit niya na, and as you eat it, and as you drink it, remember me. So ang pinakamahalaga sa lahat ng mga feast na nangyayari is laging pag-alala sa Panginoon. Kasi pwedeng hindi natin ma-celebrate yung feast katulad ng ginagawa ng mga Hudyo, pero kapag inaalala natin ang Panginoon sa ganong time, ayun yung mas ninanais ng Panginoon. At isang factor nga rin tungkol sa mga feast is that ito yung mga days na open heaven. Kaya hindi ko sinasabing damihan nyo yung prayer nyo, pero mas mag-take time, di ba, sa Panginoon. Dahil, kung ganun ka, parang nagigets nyo ba, pag sinabing Feast of the Lord, ito ay mga mahalagang araw sa Panginoon. Hindi siya feast ng mga Hudyo, kundi mismong sinabi ng Bible that these are the feasts of the Lord. And then, kapag merong mahalagang araw sa inyo, let's say birthday mo, Pasko, bagong taon, ayan, ano pa bang mahalagang araw? Yan. So, pag mga ganong panahon, graduation mo, o kaya, spiritual birthday mo, parang, kasal, ano pa ba, ang tawag doon, mga anniversary, di ba? So, ibig sabihin, ito yung mga panahon na parang yung mga mahalagang tao sa'yo, parang gusto mo maalala ka. Pero merong religion, pinopromote nila na, wag mag-birthday. Pag birthday mo, wag kang magpaka-feeling importante. Kasi nga daw sa Bible, ayan, sabi sa Bible, di ba dalawa yung nag-birthday doon? Si Potiphar o Pharaoh? Pharaoh ba? Pharaoh's birthday and Herod's birthday. Tapos nung nag-birthday doon, Potiphar ba o Pharaoh? Ha? Basta kung sino man. Tapos ang nangyari doon, di ba yung chief butler saka chief baker, yung chief baker pinatay. Tapos sa Herod's birthday naman daw, pinatay si John the Baptist. Ayun, parang na-share lang niya. hindi ko masabi kung sino yung nag-share sa amin. So parang ang point niya, hindi daw tayo dapat nakafocus sa mga sarili natin. Since naman to, a new beginning, ayan, magbagong buhay na tayo na hindi nakacentralize sa atin yung mga birthday natin. Kundi, di ba, always, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. On the other hand, ito nga, kung i-resemblance lang natin, wala naman sa April, no? meron ba mag-birthday ng April? Meron? Si Ashley, kailan birthday niya? Huwag kang mag-alala, mag-high five tayo lang. Ayan, so, ayan, bakit wala sa calendar yun? Parang hindi ko nakita sa calendar yun. Pero, sige. Hindi na tayo magagano. Puro feast na lang ilagay nyo sa calendar. Ayan. So, maki-birthday tayo kay Jesus. Pero ayun nga, di ba, parang masyado nga kasing na-centralize na feeling natin pag hindi tayo binati ni ganito, kinalimutan na tayo, tapos ang lungkot-lungkot. Pero hindi talaga nakafocus yun sa atin. But para sa akin although hindi naman dineclare kailan talaga yung birthday ni Jesus, pero nung sa Feast of Tabernacles, nire-remind na alalahanin natin ang kapanganakan ng Panginoon. Now, in this case, para sa akin,
kapag si Jesus ang mag-birthday at aalalahanin siya, may karapatan siya. Kasi Diyos naman siya, di ba? Tayo, hindi tayo pwedeng magpaka-feeling importante kasi, ayan, maraming salamat. Mag-hi ka muna dun, oh. Ayan, praise God. I can't hear you. Ayan, so, ayun nga, yung, ano ang pinapaliwanag dito? Ayun nga, yung sa mga feast of God, starting April 22, di ba, ano naman, di ba, April 21, Sunday, mag-prayer warrior tayo. And the day before ng Passover, ayun nga, magandang nakaset na yung church para isik ang presence ng Panginoon. Nakalimutan ko kasi insert yung mga dated. Give me some time, okay lang, hanapin ko lang. Ayan. Hindi yun baby one more time. Ayan, so ito pala. Nung nakaraang March 25, yun yung feast, ay hindi pala, fasting of Esther. Gusto niyo pa bang alalahanin anong nangyari doon? Wag na. So, wag na nating alalahanin kung anong nangyari sa March. Ayan, so, pero ito nga, April 22 to April 29 is the Passover. Tapos, Independence Day ng Israel, May 14. Also, Jerusalem Day, June 5, 2024. Are you with me? Ayan. So, tas ang Feast of Shavuot, ano to? Ano English nun? Day of, ano yun? Yung outpouring of the Holy Spirit, ano yun? Ay, yung Pentecost. Ayan, so yung Pentecost, puro Hebrew na alam mo, no? Shavuot, ayun. Day of Pentecost, June 11 to June 12. Tapos, ang sunod ay Rosh Hashanah. Ay, wait lang. Kailan ba yung Teshuvah? October 2, 30. So, mga minus 30, mga August 3, August 2, ganun. Ayun. Mali pala. October pala to. September pala yung Teshuvah. And then, so ayun, Rosh Hashanah, October 2 to October 4. And then Yom Kippur, October 11 to October 12. Diba, from Rosh Hashanah, Feast of Trumpets. And then after 10 days, yun yung Yom Kippur, the Day of Atonement. And after 5 days, October 16, Feast of Tabernacles. Tapos ang Hanukkah, this year, ang Hanukkah ay December 25, 2024 to December 31, 2024. Hanggang Christmas Eve to New Year's Eve. Okay ba yun? Ayan. Ayan. So, mga ganon. Diba? Kung di magra-rapture, ito, is-celebrate natin lahat to. So, back to you. Ayan. Ano na ba? Back to ang topic natin. Ayan, propitiation. And then, binabanggit nga rin dito that, ayun nga, kasi gusto ko sanang i-prolong to. Kaya lang parang yung boses ko nanginginig-nginig na. Pero, ayun pala, please bear with me kasi hindi ko alam yung consistencies ng pasok within this week. Pero di ba every Friday naka-schedule tayo sa covered court ng Soldiers Hills. So, kailangan ma-follow up ko kung ano talagang schedule along sa Friday. Pero at the same time, ayun, tuloy-tuloy kasi yung ginagawa natin. By tomorrow, pag-pray natin by faith, masimulan na yung Mother's Fellowship and also, ano pa ba, yung care group. Hindi pa namin, gusto ko sana kasi sa student center. Kaya lang, hindi ka nagkakaroon kasi ng time mag-pray dito sa church, kaya minsan dinadala ko talaga dito. Pero by faith, kung anong kalooban ng Panginoon bukas, basta, further update mamaya. Ayan, tapos by next week, ang dami na naman nating schedule, no? Tapos, meron pang schedule sa kung saan sa lupalop ng mundo. Ayan. Pero pag tayo na lang siguro mag-uusap. Ayan, so, anyway, in all these messages, di ba, ang nakita ko kasi ang importance ng propitiation is to apply it in our prayer life. So, what do I mean? So, eto na lang yung pinaka-conclusion. Conclusion na. So,
Ayan, so, ay, hindi niyo napansin, pinipilit kong pahabain to, pero kasi, ayun, pag hindi ako tumigil sa pag-aaral, baka maging conference to. Pero in application for a propitiation para sa mga panalangin natin, that the atonement preludes to the outpouring of the Holy Spirit. So, every time na we are reminded ng, ayan, Passover Lamb ng Panginoon, tapos, di ba, pag Passover, yung Lamb of God. Pero pagdating ng atonement, Feast of, ano ulit yun, Yom Kippur, uh, scapegoat naman. But regardless kung ano yung pinag-uusapan dito, pero lahat yan in remembrance of what Christ has done at the cross of Jesus Christ. Ngayon, kung mapapansin nyo, nowadays, meron parang sensation na mga content about solar eclipse, di ba? Pero the reason why hindi ko siya sinabayan, na-rebuke ako sa post ni Amir Sarfati kasi meron silang kinokon, di ba, sabi end of the world na daw. Baka end of the world na daw sa April 8. Aba, hindi pa tayo nakakaisang buwan nun Pero, pero kung sakali man, di ba, at least nagpe-pray tayo ng mga oras na yon, di ba? Yung tungkol sa solar eclipse, I remember pinaprophesy na to way back 2017 na parang i-X niya yung Amerika. But sabi ni Amir Sarfati, yung tinatawag na solar eclipse sa Joel chapter 2 is actually in the tribulation time. At kumbaga yung mga kumakalat na balita ngayon kung end of the world na daw ba sa April 8, kasi kapag meron na namang schedule yung katapusan ng mundo, tas hindi na naman nangyari, magagalit na naman sila sa mga nangangaral, di ba? Magagalit sila sa Christian community, ganyan. Pero ang pinakamagandang gawin para sa araw na to ay talagang isik natin ang presence ng Panginoon. At sabi nga, no evil shall befall us, di ba? So in application of propitiation, ilagay natin yung atonement that preludes to the outpouring of the Holy Spirit. Why not, di ba, na ang ipanalangin natin is mag-lead tong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para katulad nung, di ba, after, ilan ba yun, di ba, nabuhay si Jesus, tas nag-station ng 40 days, tas after 10 days, umakyat sa langit after 40 days, and then after 10 days, binuhos na si Holy Spirit. So, ang pinapaliwanag dito is the same thing that could take place, di ba, after nitong Feast of Passover to the first fruit. And then, we must pray for the nation. So, sabi nga, may naka-alert ba dahil earthquake sa Taiwan. So, nasa 7.7 daw. And then, meron daw, tawag dito, parang warning kung magkakaroon ng tsunami sa Japan or bandang part daw ng, parang north part ng Philippines. Pero we forbid it in Jesus' name. Ayan. Also, kasi bago nangyari tong sa Taiwan, parang merong something 3 point something magnitude sa Israel last week. Nagkaroon ng earthquake doon. Pero ayun nga, parang ipag-pray nga natin kasi di ba parang alarm din yung nangyayari sa Israel. Pero at the same time, ito na nga, nasa parang last round na yung battleground ng Israel sa Gaza. Pero may nag-arise naman na bagong gera sa northern part ng Israel, sa north part, pero yun yung Lebanon, di ba? Saka yung Syria, yung sa Damascus. And then, so ipag-pray pa rin natin quick victory of IDF at covering ng blood ni Jesus Christ sa kanila. We must also pray for America. Dahil yung solar eclipse nga na to, it has something to do dun sa bansang makaka-witness. So dahil nga sa America magte-take place to, siguro yung April 9 na sa atin, yung date na yon, doon pa lang magte-take place. Kasi ahead tayo ng parang 12 to 15 hours, di ba, sa America. And then, also, ayan, i-declare natin yung Psalm 91, we that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And we pray for the resurrection power to take place in our lives. Let us pray for days of heaven on earth. Ito, sabay-sabay natin pag-pray ito. 1, 2, 3.
Pray for shalom atmosphere, shalom weather, shalom climate, shalom temperature. Also, let's pray for shalom health. Ayan. Let us pray for Goshen miracles in the name of Jesus. Sabihin natin to, we forbid calamities and emergencies on earth in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin i-declare tong favor. The lines are fallen to us in pleasant places. We have a goodly inheritance. Isa pa. The lines are fallen to us in pleasant places. We have a goodly inheritance. So, praying always for every good gift and every perfect gift coming from the Father of lights. So,